Huwag kang mag-ilusyon na senyora ka rito. Mula ngayon, asawa kita sa papel, pero katulong kita sa bahay na to. Ang mga salitang yun ay bumagsak na tila isang matalim na patalim na humiwa sa tahimik at maaliwalas na umaga. Kasabay ng malamig na hatol na yon ay ang pagdapo ng isang mabigat at basang bagay sa mukha ni Sarah. Hindi iyon isang sampal mula sa palad, kundi isang maruming basahan sa kusina na ginamit na pamunas ng mga tumalsik na mantika. Ang kasuklam-suklam na amoy ng lumang sebo at malansang sarsa ay mabilis na pumasok sa kanyang ilong. Pilit na nilulunod ang mabangong amoy ng sinangag na bawang at bagong timplang kape na buong pagmamahal niyang inihanda mula pa kaninang madaling araw. Kagabi lang, maingat niyang isinabit ang kanyang puting damit pangkasal sa loob ng aparador, bit-bit ang matamis na pangarap ng isang bagong buhay. Kanina lang, ang kanyang mga kamay ay mainit pa mula sa pagpaplansa ng paboritong puting polo ni Kevin. Tinitiyak na walang kahit isang gusot na sasira sa araw ng kanyang asawa. Ngunit ngayon, ang malapot at maitim na dumi mula sa basahan ay dahan-dahang gumapang pababa sa kanyang pisngi, tumulo at tuluyang dumungis sa malinis at bagong biling apron na pumulupot sa kanyang baywang. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong pagkatao ni Sarah. Ang lamig ay mabilis na gumapang mula sa talampakan niya paakyat sa kanyang gulugod. Ang kanyang sikmura ay bumaliktad, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa matinding pagduduwal na dulot ng walang awang katotohanang inihagis sa kanyang mukha. Hindi siya umiyak. Ang sobrang sakit at pagkabigla ay tila nagpayelo sa kanyang mga luha. Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang gabi pagkatapos ng sumpaan sa harap ng altar, ito na ba ang kapalit ng lahat ng pag-aalaga ko? Ibinaba niya ang basahan mula sa kanyang mukha. Ang mga kamay niya ay nanginginig, ngunit pilit niyang ikinuyom. Tiningnan niya si Kevin. Ang lalaking pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig ay nakatayo sa harap niya, hindi man lang nagpapakita ng kahit anong pagsisisi. Ang mga mata nito ay nanlilisik, nakaturo sa isang napakaliit na mantsa sa gilid ng mesa na hindi napansin ni Sarah. Simpleng pagpunas ng mesa, hindi mo magawa ng maayos. Anong silbi mo rito kung ganyan kakatanga? Dagdag pa ni Kevin, ang boses ay puno ng pangungutya. Bago pa man makasagot si Sarah, naramdaman niya ang marahang paglapit ng isa pang anino. Ang mabigat na amoy ng mamahaling lavender na pabango ay pumuno sa paligid. Sadyang nagtatakip sa nabubulok na kaluluwa ng taong nagmamay-ari nito, si Doña Belinda. Ang kanyang biyenan ay nakatayo sa may hamba ng pinto. Suot ang isang mamahaling bata de banyo. Ang mga kamay ay marangyang nakapatong sa dibdib. Walang bakas ng pagkagulat sa mukha ng matanda. Tila ba isa itong nakasanayang eksena? Hayaan mo na ang asawa mo, Sarah. Malumanay ngunit nakakalasong wika ni Doña Belinda. Ang bawat salita ay parang asidong unti-unting bumubutas sa dangal ni Sarah. Ganyan talaga ang buhay may asawa. Ang mga babaeng may mabuting asal ay marunong magtiis at yumuko. Utang na loob mo sa pamilya namin na tinanggap ka namin dito kahit wala kang yaman na maipagmamalaki kundi ang trabaho mo. Ang pagiging manugang ay pag-aaral kung paano lunukin ang sarili mong pride para sa ikabubuti ng pamilya. Ang salitang utang na loob ay tila naging isang makapal na kadena na biglang isinakal sa leeg ni Sarah. Ang hiya ay parang nagbabagang uling na idinikit sa kanyang dibdib. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang papel na nagpapatunay ng kanilang kasal ay naging isang kontrata ng pagkaalipin. Wala siyang karapatang masaktan, wala siyang karapatang magalit. Dahil sa paningin nila, nabili na nila ang kanyang pagkatao. Huminga ng malalim si Sarah. Pinunasan niya ang nalalabing mantika sa kanyang pisngi gamit ang likod ng kanyang nanginginig na kamay. Ang init ng pagmamahal na pumupuno sa kanyang puso kaninang umaga ay tuluyan ng namatay, napalitan ng isang madilim at malamig na pagkaunawa. Hindi ito isang pamilya. Ito ay isang bitag.
Lumapit si Doña Belinda. Ang mga daliri nitong tila yelo na dumampi sa balikat ni Sarah. Ang ngiti ng matanda ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ngayong naiintindihan mo na ang lugar mo rito. Bulong ni Doña Belinda. Ang tinig ay matamis, ngunit may dalang matinding panganib. Para patunayan mong buong-buo ang katapatan mo sa pamilyang ito, iabot mo sa akin ang ATM card mo. Mag-asawa na kayo, kaya hindi na nararapat na ikaw pa ang humahawak ng sarili mong pera. Hindi kumislap ang mga mata ni Sarah. Tila ba ang bawat hibla ng kanyang kalooban ay unti-unti nang binabalot ng makapal na pader ng yelo. Ang kamay ni Doña Belinda na nakalahad sa kanyang harap ay tila isang malupit na hatol na hindi niya matatatakasan. Dahan-dahang kinapa ni Sarah ang kanyang pitaka. Sa loob ng bulsa ng kanyang apron, ang bawat paggalaw ng kanyang mga daliri ay tila may kasamang bigat ng 1,000 kilo. Inilabas niya ang maliit na piraso ng plastik, ang kanyang ATM card. Ito ang simbolo ng 10 taon niyang pagpupuyat bilang financial manager. Ang bunga ng bawat sentimong pinaghirapan niya bago pa man niya nakilala si Kevin. Nang maramdaman ni Doña Belinda ang kanto ng card sa kanyang palad, mabilis niya itong hinablot. Ang kanyang mga kuko na may matingkad na pulang pintura ay tila mga kuko ng isang ibong mandaragit na sumunggab sa kanyang biktima. Mabuti at nakakaintindi ka, Sarah, nakangiting sabi ni Kevin habang kinukuha ang cellphone ni Sarah mula sa ibabaw ng lamesa. Para na rin ito sa security mo. Masyadong delikado ang mundong ito para sa isang babaeng hindi marunong humawak ng pera. At ang phone mo? I'll check it from time to time. Ayaw nating may mga distractions sa labas na makakasira sa tungkulin mo rito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Sarah na hindi nila napansin. Ang katahimikan niya ay hindi pagsuko, kundi isang paraan ng pagmamasid. Pinanood niya kung paano ibinulsa ni Kevin ang kanyang cellphone na para bang pag-aari nito ang kanyang buong pagkatao. Lumipas ang mga araw na tila isang mahabang bangungot na walang gisingan. Ang bahay ng mga ordaneta na dati ay tila palasyo sa paningin ni Sarah, ngayon ay naging isang malamig na kulungan. Bawat galaw niya ay may bantay. Bawat hininga niya ay may kapalit na utos. Isang hapon, sa pilitang pinag-leave ni Kevin si Sarah sa kanyang trabaho. May mga bisita si Mama. Kailangan niyang ipakita na maayos ang pagpapatakbo sa bahay na to. Mariing utos ni Kevin bago ito umalis patungo sa kanilang tindahan ng materyales. Ang sala ay napuno ng amoy ng mamahaling tsa at ang matatamis na tawa ng mga kaibigan ni Doña Belinda. Nakasuot si Sarah ng isang simpleng bestido, ngunit ang kanyang mga kamay ay namumuti na sa tindi ng pagkakasawsaw sa matapang na kemikal ng sabon at pampaputi. Habang ang mga matatandang babae ay nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga hiyas at bakasyon sa ibang bansa, si Sarah ay nakaluhod sa malamig na sahig na marmol. Oh, Sarah, iyang gilid ng paa ng lamesa, may mantsa pa yata. Parinig ng isang kaibigan ni Doña Belinda habang sadyang itinatapon ang ilang patak ng mainit na tsaa sa sahig. Nararamdaman ni Sarah ang hapdi ng kloro sa kanyang mga sugat sa daliri, ngunit mas masakit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang biyenan. Pasensya na kayo, bago pa lang kasi siyang natututo ng proper etiquette ng aming pamilya. Wika ni Doña Belinda habang humihigop ng tsa. Alam niyo naman, galing sa maliit na pamilya, kaya kailangang turuan ng husto para hindi kami mapahiya sa lipunan. I'm doing her a favor, really. Ang pagdidisiplina ay isang uri ng pagmamahal. Ang bawat tulo ng pawis ni Sarah na pumapatak sa makintab na marmol ay tila mga luha ng kanyang dangal. Ang perang ginamit para pambili ng mga mamahaling tsaa at pagkain sa hapag na yon ay nagmula sa kanyang huling sahod na kinuha ni Doña Belinda. Ngunit siya ang pinagmumukhang pulubi sa loob ng sarili niyang tahanan. Nang matapos ang pagtitipon at makaalis ang mga bisita, ang bahay ay muling binalot ng isang nakakasakal na katahimikan.
Si Sarah ay nakaupo sa isang maliit na bangko sa kusina. Tinitingnan ang kanyang mga kamay na nanginginig sa pagod. Biglang bumasag sa katahimikan ang sunod-sunod at marahas na pagtunog ng telepono sa sala. Walang tao roon kundi siya. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa telepono. Bago pa man niya ito mahawakan, narinig niya ang mabilis na yabag ni Kevin na kapadarating lang. Ang mukha ni Kevin ay maputla. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot na nauwi sa galit. Sinagot niya ang telepono, ngunit hindi siya nagsalita. Nakikinig lang siya sa kabilang linya. Kahit malayo si Sarah, naririnig niya ang boses ng isang lalaki sa kabilang linya. Mabilis, seryoso, at naniningil. Hindi niyo kami matatakasan, Mr. Urdaneta. Ang collateral niyo ay hindi sapat. Kung hindi kayo magbabayad sa katapusan ng buwan, bago pa man matapos ang pangungusap, marahas na hinila ni Kevin ang kable ng telepono mula sa dingding. Ang tunog ng pagkapunit ng wire ay umalingaw-ngaw sa buong sala, kasunod ng malakas na pagbagsak ng handset sa sahig. Humarap si Kevin kay Sarah. Ang kanyang paghinga ay mabigat at puno ng banta. Huwag na huwag mong sasagutin ang telepono na to kahit kailan. Sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. At huwag kang magkakamaling magtanong tungkol sa naririnig mo kung ayaw mong matikman ang kamay ko. Tumingin si Sarah sa naputol na kable ng telepono sa sahig. Doon niya napatunayan ang kanyang hinala. Ang pamilyang Urdaneta ay hindi mga hari at reyna. Sila ay mga magnanakaw na nagtatago sa ilalim ng mga hiyas na kinuha mula sa iba. Ang bawat paghinga ni Doña Belinda ay tila isang nakalalasong hamog na dahan-dahang bumabalot sa maliit na silid-aklatan ng kanilang mansyon. Sa ibabaw ng mabigat na mesang gawa sa madilim na kahoy, nakalatag ang ilang piraso ng papel na may mga selyo ng bangko. Ang mga letra roon ay tila mga itim na langgam na handang kumagat sa kinabukasan ni Sarah. "Sarah, iha, maupo ka." Malambing na wika ni Doña Belinda. Ang kanyang boses ay parang telang sutla, makinis sa pandama, ngunit sapat na matibay para sakali ng sino mang papayag na magpuluot dito. Alam mo naman na ang pamilya Urdaneta ay may pangalang iniingatan. May kaunting problema lang sa business ni Kevin, isang pansamantalang pagsubok na kayang-kaya nating lampasan kung magtutulungan tayo. Dahan-dahang lumapit si Sarah. Ang bawat hakbang niya sa makapal na alpombra ay tila paglusong sa isang kumunoy. Nakatayo sa gilid si Kevin, hindi makatingin ng diretso sa kanyang asawa, ngunit ang kanyang mga panga ay mahigpit na nakakuyom habang pinaglalaruan ng isang mamahaling pluma sa kanyang mga daliri. "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" tanong ni Sarah. Ang kanyang boses ay nananatiling kalmado. Ang kasanayan niya bilang isang financial manager ay automatikong gumagana sa gitna ng panganib. "Kailangan namin ng garantor para sa bagong loan," paliwanag ni Doña Belinda, sabay usog ng mga papel patungo kay Sarah. "Since ikaw ay may malinis na credit record at may sapat na savings bago ka pa man pumasok sa pamilyang ito, ikaw ang pinaka-qualified na pumirma rito. Isang pirma lang, Sarah, para ito sa dangal ng asawa mo, para sa apelyidong dala-dala mo na ngayon." Tiningnan ni Sarah ang mga dokumento. Hindi siya kailangang maging henyo para malaman na ang hinihingi nila ay ang pagsuko ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang collateral na nakasulat doon ay hindi ang mga ari-arian ng mga Urdaneta, kundi ang sarili niyang mga ipon at ang kanyang pirma na magsisilbing panagot sa utang na hindi naman siya ang gumawa. "Hindi ko ito pwedeng pirmahan nang hindi binabasa ang bawat detalye, Mama." Matigas na wika ni Sarah. "Masyadong malaki ang halagang ito. At bakit nakasulat dito na pati ang premarital savings ko ay magiging bahagi ng garantiya?" Biglang tumigil ang pag-ikot ng pluma sa mga daliri ni Kevin. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang paparating na bagyo. "Sarah, don't be so difficult," sigaw ni Kevin. Ang kanyang boses ay pumutok na parang isang latigo sa hangin. "Asawa kita. Ang pera mo ay pera ko na rin.
Ano bang silbi ng for better or for worse kung sa ganitong kaliit na bagay ay nag-aalinlangan ka? Are you choosing your money over me? Hindi ito tungkol sa pera lang, Kevin. Tungkol ito sa panloloko. Sagot ni Sarah. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa asawa. Pinakasalan niyo ba ako dahil mahal niyo ako o dahil kailangan niyo ng tagabayad ng utang niyo? Isang nakakangilong tunog ng pagbagsak ng pluma sa ibabaw ng lamesa ang sumunod. Sa isang iglap, mabilis na lumapit si Kevin kay Sarah. Ang amoy ng alak at sigarilyo ay muling dumapo sa mukha ni Sarah habang marahas na hinawakan ni Kevin ang kanyang kaliwang braso. Pumirma ka, Sarah, bulong ni Kevin. Ang boses ay puno ng banta na tila isang talim na nakadiin sa kanyang lalamunan. Huwag mong hintayin na mawalan ako ng pasensya. Dito sa bahay na to, ang salita ko ang batas. You are an ordaneta now. Your duty is to save this family, not to question me. At kung hindi ako pumirma, hamon ni Sarah, kahit nararamdaman na niya ang hapdi ng pagkadiin ng mga daliri ni Kevin sa kanyang balat. Kung hindi ka pipirma, sisiguraduhin ko na pagsisisihan mo ang araw na to. Sagot ni Kevin habang mas lalong hinigpitan ang pagkakahawak sa kanyang braso. Ipapahiya kita sa lahat. Sasabihin ko sa mga magulang mo at sa mga katrabaho mo na isa kang asawang walang kwenta, na nagnanakaw ka sa kumpanya namin, kaya ka namin pinalayas. I will destroy you, Sarah. Sisiguraduhin kong wala kang babalikang dangal. Sa likod ni Kevin, nananatiling nakaupo si Doña Belinda. Tahimik na humihigop ng kanyang tsaa habang pinapanood ang pananakit ng kanyang anak. Walang bakas ng awa sa kanyang mukha. Ang tanging naroon ay ang lamig ng isang negosyanteng tinitiyak na makukuha niya ang kanyang gusto. Naramdaman ni Sarah ang isang matulis na sakit na gumapang mula sa kanyang braso patungo sa kanyang puso. Nang bitawan siya ni Kevin ng padaskol, muntik na siyang mawalan ng balanse. Tiningnan niya ang kanyang braso. Ang maputing balat doon ay nagsisimula nang magkaroon ng mapula at nangingitim na bakas ng mga daliri ni Kevin. May hanggang bukas ka para mag-isip, Sarah, wika ni Doña Belinda habang itinatabi ang kanyang tasa. Ang tunog ng porselana na dumapo sa platito ay tila isang huling hudyat ng kamatayan. Siguraduhin mong tama ang magiging desisyon mo. Isipin mo ang nanay mo. Ayaw mo naman sigurong makitang nagdurusa ang matanda dahil sa katigasan ng ulo mo, di ba? Nang makaalis ang mag-ina sa silid, naiwan si Sarah sa dilim. Ang tanging liwanag ay ang mula sa bintana na tumatama sa mga papel ng utang. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinawakan ang namumuong pasa sa kanyang braso. Ang hapdi ay hindi na lamang pisikal. Ito ay naging apoy na nagpaninga sa isang bagay na matagal na niyang itinatago, ang kanyang determinasyon. Hindi siya pipirma at hindi rin siya magiging biktima. Ang kadiliman sa loob ng silid-tulugan ay tila isang makapal na kumot na sumasakal sa bawat hininga ni Sarah. Sa tabi niya, naririnig niya ang mabigat at pasutsyot na hilik ni Kevin. Isang tunog na dati ay nagbibigay sa kanya ng kalinga, ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng kilabot at pandidiri. Dahan-dahan, sa paraang halos hindi gumagalaw ang kutsyon, ay iniusog ni Sarah ang kanyang katawan patungo sa gilid ng kama. Ang bawat mahinang langit-ngit ng kahoy ay tila isang babala na maaaring magising ang halimaw sa kanyang tabi. Nang maramdaman ng kanyang mga daliri ang dulo ng kama, dahan-dahan siyang bumaba at lumuhod sa malamig na sahig na gawa sa nara. Kinapa niya ang ilalim ng kama sa pinakasulok kung saan nagtatagpo ang kahoy at ang dingding. Doon, sa loob ng isang maliit na hiwa sa ilalim ng kutsyon na maingangat niyang ginawa gamit ang maliit na gunting, ay naramdaman niya ang matigas na plastik ng kanyang lumang cellphone. Nang mahawakan niya ito, tila ba dumaloy ang isang mainit na agos ng pag-asa sa kanyang mga ugat. Ito ang tanging bagay na hindi nakuha ni Kevin.
Ito ang kanyang lihim na sandata. Pumasok siya sa loob ng banyo at maingat na nilak ang pinto. Hindi niya binuksan ang ilaw. Ang tanging liwanag na tumatanglaw sa kanyang maputlang mukha ay ang asul na sinagmula sa screen ng cellphone. Mabilis na kumilos ang kanyang mga daliri. "Mina, are you there? Please, kailangan ko ang tulong mo." Bulong niya sa chat habang nanginginig ang kanyang boses. Ilang sandali pa, sumagot si Mina. "Sarah, my God, I've been so worried. Bakit hindi ka sumasagot sa mga tawag ko? What's happening?" "Kevin took my main phone. He's controlling everything, Mina. Ang ATM ko ang trabaho ko. Pati ang bawat kilos ko." Mabilis na type ni Sarah. Ang bawat letra ay tila isang hininga ng laya. "I need you to back up everything I send. Pictures of my bruises, voice recordings of his threats, and some financial documents I managed to photograph in the library. Don't worry, girl. I got you. I upload mo lahat sa cloud folder na ginawa ko. No one can access that but us," sagot ni Mina. "Pero Sarah, you need to get out of there. Hindi na safe yan." "Not yet, Mina. I need more. I need to make sure na wala silang butas kapag lumaban na ako," sagot ni Sarah. Inilabas niya ang kamera ng cellphone. Humaharap siya sa salamin ng banyo. Dahan-dahan niyang itinaas ang manggas ng kanyang pantulog. Sa ilalim ng malamlam na liwanag, kitang-kita ang nangingitim na bakas ng mga daliri ni Kevin sa kanyang maputing balat. Ang bawat pasa ay tila isang mapa ng kanyang pagdurusa. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Ang hiya na dati ay pumipigil sa kanya na magsalita, ay unti-unti nang napapalitan ng isang matigas na determinasyon. Kinunan niya ng litrato ang kanyang braso, ang kanyang balikat, at ang maliit na sugat sa kanyang labi na natamo niya nang itulak siya ni Kevin kanina. Sunod niyang binuksan ang audio recorder. Ang boses ni Kevin mula sa silid-aklatan kanina ay malinaw na umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. "See, marriage is for better or for worse. I will destroy you, Sarah." Habang hinihintay na matapos ang pag-upload ng mga file, naramdaman ni Sarah ang biglang pagtahimik ng paligid. Ang hilik ni Kevin sa kabilang silid ay biglang tumigil. Isang matalas na kalansing ng bakal ang narinig niya mula sa labas ng pinto ng banyo. Ang marahang pagpihitit ng door handle, ang tunog ng pag-ikot ng lock na pilit binubuksan mula sa labas. "Sarah, bakit ang tagal mo dyan? Sino ang kausap mo?" Ang boses ni Kevin ay mababa, paos at puno ng hinala. Mabilis na pinatay ni Sarah ang screen ng cellphone at isinilid ito sa loob ng kanyang damit. Malapit sa kanyang dibdib, ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang tadyang. Ang lamig ng pawis ay nagsimulang gumapang sa kanyang noo. "Sarah, buksan mo tong pinto!" Mas malakas na utos ni Kevin. Ang tunog ng pagbalibag ng kanyang balikat sa pinto ay yumanig sa buong banyo. Huminga ng malalim si Sarah. Pinunasan ang kanyang mga mata at pilit na pinatatag ang kanyang boses. "Sandali lang, Kevin. Sumasakit lang ang tiyan ko," sagot niya habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa cellphone na nakatago sa kanyang dibdib. Ang anino ni Kevin ay nakikita niya sa ilalim ng siwang ng pinto. Nakatayo ito doon, tila isang buwayang naghihintay ng tamang pagkakataon para sumunggab. Ang sinag ng araw na tumatagos sa bintana ng kusina ay tila hindi sapat upang painitin ang nanunuyot na pakiramdam ni Sarah. Matapos ang tensyon sa pinto ng banyo kagabi, nanatiling tahimik si Kevin, ngunit ang kanyang mga mata ay tila laging nakabuntot sa bawat galaw ni Sarah. Tinitiyak na wala siyang itinatago. Habang naghahanda ng kape si Sarah, naririnig niya ang marahang pagbukas ng gate sa labas. Isang pamilyar na amoy ang unti-unting humalo sa malamig na hangin ng mansyon. Ang amoy ng pinakuluang sampalok, luya at sariwang gulay. Si Tita Corazon. Pumasok ang kanyang ina
Nabitbit ang isang maliit na kalderong nakabalot sa lumang tuwalya. Ang kanyang mga hakbang ay maingat, tila nahihiyang madungisan ang makintab na sahig ng mga ordaneta. Ang kanyang suot na kupasing duster ay isang malaking kaibahan sa marangyang paligid. Ngunit sa mga mata ni Sarah, ang kanyang ina ang pinakamagandang tanawin sa mundong yon. Anak, dinalan kita ng paborito mong sinigang na baboy. Nakangiting sabi ni Tita Corazon. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, ang ngiti ng matanda ay unti-unting naglaho. Mabilis na lumapit si Sarah at niyakap ang kanyang ina. Ang init ng katawan ni Tita Corazon ay tila isang gamot sa naninigas na puso ni Sarah. Ngunit sa paghigpit ng yakap, hindi sinasadyang nasagi ng ina ang pasa sa braso ni Sarah. Isang mahinang ungol ng sakit ang kumawala sa mga labi ni Sarah. Dahan-dahang binitawan ni Tita Corazon ang kanyang anak at hinawakan ang kanyang mga kamay. Itinaas niya ang manggas ng blusa ni Sarah. Ang puting tela ay dahan-dahang napaangat. Inilalantad ang kulay ube at asul na bakas ng mga daliri ni Kevin na tila mga mantsa ng tinta sa isang malinis na papel. Anak, anong nangyari rito? Bulong ni Tita Corazon. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot at awa na nararamdaman ng isang ina. Wala to, Nay. Natamaan lang ako sa kanto ng lamesa kagabi. Pagsisinungaling ni Sarah, habang mabilis na ibinababa ang kanyang manggas. Hindi sumagot si Tita Corazon. Sa halip, hinawakan niya ang mukha ni Sarah. Ang kanyang mga daliring magaspang dahil sa pagtitinda sa karinderya ay dahan-dahang humaplos sa pisngi ng kanyang anak. Ang init ng kanyang palad ay tila humihigop sa lahat ng sakit na itinatago ni Sarah. Huwag kang magsinungaling sa akin, Sarah. Alam ko ang hitsura ng mantsa ng mesa at alam ko ang hitsura ng kamay ng isang lalaking walang galang. Wika ni Tita Corazon habang ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mangilid ang luha. Hindi kita pinalaki para lang maging punching bag ng kung sinong ordaneta. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang tunog ng pagtaktak ng takong sa sahig ay muling narinig. Si Doña Belinda ay pababa na ng hagdan, suot ang kanyang mapanghusgang tingin. O Corazon, napadaan ka. Wika ni Doña Belinda, habang ang kanyang ilong ay bahagyang kumulubot ng maamoy ang sinigang. Ang aga-aga naman ng delivery mo. Sana ay nagpasabi ka para hindi na nagluto ang cook namin ng steak para kay Kevin. Dinalhan ko lang ang anak ko ng makakain, Belinda, sagot ni Tita Corazon habang pinapatigas ang kanyang boses. Mabilis na kinuha ni Tita Corazon ang isang maliit na tsapa o keychain mula sa kanyang bulsa habang nakatalikod si Doña Belinda. Dahan-dahan niya itong idiniin sa palad ni Sarah. Ang malamig na bakal ng susi ay tila isang lihim na pangako. Ito ang susi sa kwarto ni Aling Nena sa tabi ng karinderya ko. Bulong ni Tita Corazon sa tenga ni Sarah habang nagpapanggap na inaayos ang buhok ng anak. Laging bukas ang pinto para sa'yo, anak. Kapag hindi mo na kaya, tumakbo ka sa akin. Huwag kang matakot sa sasabihin ng ibang tao. Ang buhay mo ang mas mahalaga kaysa sa kahit anong apelyido. Bago pa man makasagot si Sarah, lumapit si Doña Belinda at dinampot ang kaldero ng sinigang. Tiningnan niya ang loob nito ng may pandidiri. Masyadong maasim ang amoy nito, Corazon. Baka masira ang sikmura ni Kevin. At tignan mo ang mantika. Masyadong marami. Wika ni Doña Belinda. Sa isang mabilis na pagkilos, dinala ni Doña Belinda ang kaldero sa lababo at itinapon ang lahat ng laman nito. Ang tunog ng sabaw na humahampas sa bakal ng lababo at ang paggulong ng mga hiwa ng gulay patungo sa basurahan ay tila ang tunog ng pagkawasak ng huling pag-asa ni Sarah para sa pamilyang ito. Para hindi na lang din mamahay ang amoy sa loob ng kusina ko, dagdag ni Doña Belinda habang binubuksan ng gripo para hugasan ang kaldero. Nakatayo lang si Sarah, pinapanood ang pag-agos ng pagmamahal ng kanyang ina
patungo sa imburnal. Ang bawat piraso ng karne na nahuhulog sa basurahan ay tila ang kanyang sariling dignidad na tinatapon ng mga ordaneta. Tumingin si Tita Corazon kay Sarah, isang sulyap na puno ng sakit ngunit may kasamang matinding babala. Tinalikuran ni Tita Corazon ang kusina nang hindi nagsasalita. Bitbit ang basyong kaldero, ngunit naiwan kay Sarah ang init ng susi na nakatago sa loob ng kanyang palad. Ang gabi ay tila isang dambuhalang hayop na naghihintay sa dilim, tahimik at puno ng panganib. Sa loob ng mansyon ng mga ordaneta, ang bawat pagtikis ng segundo sa malaking orasan sa sala ay tila isang paalala na ang oras ni Sarah ay unti-unti nang nauubos. Ramdam ni Sarah ang bigat ng maliit na cellphone na nakatago sa loob ng kanyang bulsa. Ang dulo nito ay bahagyang tumutusok sa kanyang balat, tila nagbibigay ng babala. Ang katahimikan ay biglang bumasag ng marinig ang marahas na pag-atungal ng makina ng sasakyan sa labas. Sinundan ito ng hindi pantay na yabag ng mga paa na humahampas sa semento ng driveway. Alam ni Sarah ang tunog na yon. Ang bawat hakbang ay may dalang bigat ng isang paparating na bagyo. Bumukas ang pinto nang may kasamang malakas na paghampas nito sa dingding. Pumasok si Kevin. Ang kanyang polo ay gusot-gusot at ang kanyang amoy ay tila isang balde ng alak na natapon sa kalsada. Ang kanyang mga mata ay mapupula, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa puot na nagmula sa kanyang pagkapahiya sa labas. "Sarah, nasaan ka na namang babae ka?" Sigaw ni Kevin. Ang kanyang boses ay pumapaos sa tindi ng galit. Dahan-dahang lumabas si Sarah mula sa kusina. Sa loob ng kanyang bulsa, dahan-dahang pinindot ng kanyang daliri ang record button sa kanyang lumang cellphone. Ang munting panginginig ng device sa kanyang palad ay tila isang lihim na hudyat ng kanilang digmaan. "Nandito ako, Kevin. Gabi na. Bakit ganyan ang hitsura mo?" Tanong ni Sarah. Ang kanyang boses ay nananatiling mahinahon, isang pain para sa nagngangalit na asawa. Marahas na inihagis ni Kevin ang kanyang envelope sa ibabaw ng lamesang kahoy. Ang tunog ng mga papel na humahampas sa matigas na ibabaw ay umalingaw-ngaw sa buong sala, tila ang tunog ng isang hatol na bitay. "Pumirma ka na! Ngayon din!" Bulyaw ni Kevin habang dinuduro si Sarah. "Tumawag ang bangko kanina. Kung hindi mo pipirmahan ang loan na yan, mawawala ang lahat sa atin. Gusto mo ba kaming magmukhang basahan sa harap ng lahat ng tao?" "Hindi ako pipirma, Kevin. Hindi ko hahayaang ubusin niyo ang lahat ng pinaghirapan ko para lang pagtakpan ang mga maling desisyon niyo," sagot ni Sarah. Bawat salita ay kasing talim ng isang punyal. Sa isang iglap, mabilis na lumapit si Kevin. Ang malakas na paghampas ng kanyang palad sa ibabaw ng lamesa ay nagpayanig sa mga kristal na dekorasyon sa sala, ngunit hindi nito natumbok si Sarah. Sa halip, hinablot ni Kevin ang buhok ni Sarah sa may likuran ng kanyang ulo, pilit na ipinapatingala ang kanyang asawa. "Anong sabi mo? Matapang ka na dahil akala mo may magagawa ka?" Bulong ni Kevin. Ang kanyang hininga na amoy panis na alak ay direktang dumapo sa mukha ni Sarah. "Tandaan mo, asawa kita. Pag-aari kita. Kung gusto kong kunin ang lahat sa'yo, kukunin ko. Kung gusto kitang sirain, madali lang yan. Isang tawag ko lang sa mga kakilala ko. Lilitaw kang isang malanding babae na nagnanakaw sa sariling asawa." Mula sa itaas ng hagdan, lumitaw si Doña Belinda. Nakatayo lang siya roon, tila isang nanonood sa isang dula. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa habang tinitingnan ang kanyang anak na sinasaktan ang asawa nito. "Huwag kang malikot, Sarah. Pirmahan mo na kasi para matapos na ang gulo," wika ni Doña Belinda. Ang boses ay kalmado na tila ba ang pananakit ni Kevin ay isang natural na bahagi ng kanilang disiplina. "Utang na loob mo sa amin ang proteksyon na ibinibigay ng aming pangalan. Huwag mong hintayin na kaladkarin ka ni Kevin palabas ng bahay na ito
nang walang kahit isang sentimo. Mas lalong hinigpitan ni Kevin ang pagkakahawak sa braso ni Sarah. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa malambot na balat nito. Ang hapdi ay gumagapang na sa buong katawan ni Sarah, ngunit ang kanyang isipan ay nananatiling kasing linaw ng kristal. Ganito na lang ba ang tingin niyo sa akin? Isang ATM card na may mukha ng tao? Tanong ni Sarah, pilit na pinapalabas ang lahat ng amamin ni Kevin para sa recording. Simon! Sarah! Simon! You're just a commoner we bought with a wedding ring! Sigaw ni Kevin habang marahas na itinulak ang balikat ni Sarah, dahilan upang mapaatras ito at tumama ang kanyang likod sa gilid ng matigas na cabinet. Isang matalim na sakit ang naramdaman ni Sarah sa kanyang likuran, ngunit sa halip na sumigaw, isang matigas na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niya, nakuha na niya ang kailangan niya. Sige, saktan mo pa ako, Kevin. Bulong ni Sarah, ang kanyang mga mata ay nanunuya. Dahil sa bawat pasa na ibinibigay mo, mas lalo mo lang akong pinalalaya. Baliw ka na! Sigaw ni Kevin bago ito tumalikod at binalibag ang isang vase sa sahig. Ang pagkakabasag ng porselana ay naglikha ng libu-libong maliliit na piraso na kumalat sa paanan ni Sarah, tila mga bituin na bumagsak mula sa langit. Nang iwan siya ni Kevin at Doña Belinda sa sala, dahan-dahang inilabas ni Sarah ang cellphone mula sa kanyang bulsa. Pinindot niya ang stop at save. Ang malamig na bakal ng cellphone sa kanyang nanginginig na mga daliri ay tila isang sulo sa gitna ng kadiliman. Tumingin si Sarah sa mga basag na porselana sa sahig. Bukas, bago sumikat ang araw, ang mga pirasong ito ay maiiwan na lamang bilang alaala ng isang buhay na hinding-hindi na niya babalikan. Ang malamlam na liwanag ng madaling araw ay dahan-dahang gumagapang sa bintana, tila ba nahihiyang saksihan ang huling sandali ni Sarah sa loob ng mansyong ito. Sa gitna ng katahimikan, ang tanging maririnig ay ang mahina at pantay na paghinga ni Kevin mula sa kabilang panig ng kama. Ang tunog ng isang taong walang kamalay-malay na ang kanyang pinakamahalagang pag-aari ay tuluyan ng kumakawala. Hindi gumamit ng maleta si Sarah. Ang bawat mahahalagang dokumento, ang kanyang pasaporte, birth certificate at ang kopya ng kanilang contract of marriage ay maingat niyang isinilid sa isang manipis na folder na itinago niya sa ilalim ng kanyang blusa. Ang kanyang lumang cellphone na puno ng mga ebidensya ng kanyang paghihirap ay mahigpit na nakakapit sa kanyang baywang. Isinuot ni Sarah ang kanyang puting polo na ginagamit niya sa opisina. Ang tela nito ay malamig sa kanyang balat, isang matinding paalala sa kanyang sarili na siya ay isang professional, isang babaeng may pinag-aralan at hindi ang basahang inihagis sa kanyang mukha noong unang umaga ng kanilang kasal. Dahan-dahan siyang tumayo at humarap sa salamin. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng luha. Ang pamamaga ng kanyang labi ay naroon pa rin, tila isang medalya ng kanyang huling gabi ng pagtitiis. Hinawakan niya ang kanyang wedding ring, ang makinang na ginto na dati ay simbolo ng kanyang pangarap. Ngunit ngayon ay tila isang kadenang sumasakal sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahan niyang hinugot ang singsing mula sa kanyang daliri. Ang bawat dahan-dahang pag-usod ng ginto sa kanyang balat ay tila pagtanggal ng isang malalim na tinik. Inilapag niya ito sa ibabaw ng side table, sa tabi mismo ng isang basong tubig na iniwan ni Kevin. Walang sulat, walang paalam. Ang singsing na yon ang kanyang huling salita. Maingat siyang lumabas ng silid. Ang bawat hakbang niya sa makapal na alpombra ng pasilyo ay tila paglakad sa ibabaw ng mga pira-pirasong bubog ng kanyang dating buhay. Nadaanan niya ang silid ni Doña Belinda. Mula sa loob, narinig niya ang mahinang pag-ubo ng matanda. Hindi huminto si Sarah. Ang utang na loob na laging ibinabato sa kanya ay tuluyan na niyang binayaran ng bawat patak ng kanyang pawis at bawat pasang tinamo niya sa loob ng bahay na ito.
Pagdating niya sa kusina, nakita niya ang lamesang gawa sa marmol kung saan siya unang hiniya. Naroon pa rin ang basahan na dinalim-daliman ng sebo, tuyo na at matigas sa gilid ng lababo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang pinihit ang lock ng pinto sa likod. Ang tunog ng mekanismo ng bakal na bumibitaw ay tila isang symphony ng kalayaan sa kanyang pandinig. Paglabas niya, sinalubong siya ng malamig na hamog ng madaling araw. Ang amoy ng basang lupa at sariwang hangin ay pumasok sa kanyang mga baga. Tila ba nililinis ang bawat dumi ng panlalait na nalanghap niya sa loob ng mansyon. Hindi siya lumingon. Naglakad siya patungo sa gate, bitbit ang tanging kayamanan na hindi kailanman makukuha ng mga ordaneta sa kanya, ang kanyang dangal. Nang marating niya ang kanto ng kalsada, nakita niya ang isang pamilyar na tricycle na naghihintay sa kanya sa ilalim ng poste ng ilaw. Ang driver ay tumango sa kanya, isang tauhan ni Tita Corazon. Sumakay si Sarah at naramdaman ang pag-andar ng makina. Ang hangin na humahampas sa kanyang muka ay tila humahawi sa lahat ng dilim ng nakaraan. Sa kanyang bulsa, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang lumang cellphone. Isang mensahe mula kay Mina. "Safe house is ready. Leandro is waiting." Huminga ng malalim si Sarah. Ang araw ay nagsisimula nang sumikat sa abot-tanaw, kulay kahel at ginto. Tila ba nagbibigay ng hudyat na ang kanyang totoong buhay ay magsisimula pa lamang. Samantala, sa loob ng mansyong kanyang iniwan, ang orasan ay patuloy na tumititig sa singsing na naiwan sa lamesa. Isang tahimik na babala na sa oras na magising do ang mga ordaneta, hindi na nila matatagpuan ang biktima na dati nilang kinukutya. Ang bawat pagpintig ng liwanag sa brilyante ng singsing na naiwan sa ibabaw ng side table ay tila isang mapang-uyam na tawa sa gitna ng silid na binalot ng amoy ng alak at hinala. Nang magising si Kevin, hindi ang pangungulila ang unang gumuhit sa kanyang mukha, kundi ang isang matinding dagok sa kanyang nag-aapoy na igo. Ang malamig na ginto ay tila isang sampal na nagpagising sa kanyang diwa mula sa mahimbing na pagkakaidlip. "Ma!" Nilayasan ako ng asawa ko. Ang boses ni Kevin ay dumagundong sa pasilyo, puno ng lason at puot. Mabilis na pumasok si Doña Belinda. Ang kanyang mukha ay hindi kakikitaan ng pagkagulat, kundi ng isang mabilis na pag-ikot ng mga mekanismo sa kanyang isipan. Hindi siya tumingin sa bakanteng bahagi ng kama ni Sarah. Sa halip, mabilis niyang nilapitan ang maliit na vault sa loob ng aparador. Ang tunog ng pagpihit ng dial ay tila bawat tibok ng pusong naghahanap ng mapagsasamantalahan. "Wala rito ang mga alahas na ibinigay ko sa kanya, Kevin." Pagsisinungaling ni Doña Belinda, habang ang kanyang mga mata ay nanunuya. Alam niyang hindi kailanman kinuha ni Sarah ang mga yon, ngunit ang kasinungalingan ay isang mabisang sandata. Magnanakaw ang babaeng iyon, at hindi lang iyan. Sigurado akong may lalaki siyang pinuntahan. Sinong matinong asawa ang aalis ng madaling araw nang walang pasabi? "I'll make her pay, Ma." Sisiguraduhin kong wala siyang mukhang maihaharap sa mundong to. Wika ni Kevin habang mabilis na binubuksan ang kanyang social media account. Ang kanyang mga daliri ay marahas na humahampas sa screen, bawat type ay puno ng mali siya. Sa loob lamang ng ilang oras, ang mundo ni Sarah ay naging isang madilim na tanghalan. Ang post ni Kevin, isang litrato ng kanilang kasal na may caption na puno ng pait. "I gave her everything, but she chose to leave for another man and stole from our family. Please help me find my wife." Ay mabilis na kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang mga komento ng mga marites at mga taong hindi alam ang katotohanan ay tila mga talsik ng putik na dumurungi sa dangal ni Sarah. Samantala, sa maliit na karinderya ni Tita Corazon, ang hangin ay naging kasing pait ng apdo. Ang malansang amoy ng piniritong isda ay humahalo sa mapanghusgang mga bulong ng mga kapitbahay
na dati ay nakangiti sa kanya. Totoo ba yung balita, Corazon? Na nagnakaw daw ang anak mo sa mga ordaneta at sumama sa ibang lalaki? Parinig ng isang lola habang kunwaring pumipili ng ulam. Ang mga mata ng mga tao sa paligid ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Nikita Corazon. Ang bawat bulungan ay isang uri ng parinig na tila nagsasabing, ganyan talaga kapag hindi marunong magpalaki ng anak. Nanginginig ang mga kamay ni Tita Corazon habang hinahawakan ng sandok, ngunit pinatigas niya ang kanyang paninindigan. Ang init ng kalan ay tila nagmumula sa loob ng kanyang dibdib. Kilala ko ang anak ko. Hindi siya magnanakaw at lalong hindi siya mangangalunya, mariing sagot ni Tita Corazon habang ang kanyang boses ay nanginginig sa pagpipigil ng iyak. Ang mga taong mabilis maniwala sa kwento ng iba, sila ang totoong may problema sa karakter. Ngunit ang panlalait ay hindi natatapos doon. Isang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng karinderya. Bumaba si Kevin. Suot ang kanyang heartbroken husband look. Magulo ang buhok, mapungay ang mga mata. Ngunit ang kanyang mga panga ay mahigpit na nakakuyom. Tita, nasaan si Sarah? Sigaw ni Kevin, sapat na malakas para marinig ng lahat ng usisero. Ibalik niyo lang ang mga alahas na kinuha niya at hindi ko na kayo idedemanda. Mahal ko pa rin ang anak niyo. Pero bakit niyo naman kami ginaganito? Ang bawat salita ni Kevin ay tila isang dula-dulaang sadyang idinisenyo para makuha ang simpatiya ng publiko. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang mag-video gamit ang kanilang mga cellphone. Ang bawat flash ng camera ay tila isang kidlat na lalong nagpapadilim sa kalangitan ng buhay ni Sarah. Sa isang lihim na silid sa lungsod, pinapanood ni Sarah ang lahat sa screen ng kanyang lumang cellphone. Ramdam niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat kasinungalingan ni Kevin ay tila isang saksak sa kanyang likuran. Ang hiya, ang matinding hiya, ay muling gumagapang sa kanyang sistema. Tila ba gusto niyang magpalamon na lang sa lupa. Ngunit nararamdaman din niya ang mabigat na presensya ni Attorney Leandro Vergel sa kanyang tabi. Ang amoy ng lumang papel at kape sa loob ng opisina ng abogado ay nagbibigay sa kanya ng isang uri ng proteksyon na hindi niya kailanman naramdaman sa mansyon. Hayaan mo silang mag-ingay, Sarah. Wika ni Leandro. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng asero. The louder they get, the harder they fall. Ang bawat video na ini-upload nila ngayon, ang bawat post sa Facebook, ang mga yan ang magiging pako sa kabaong ng kanilang reputasyon sa korte. Eksaktong sa sandaling iyon, ang paulit-ulit na pag-vibrate ng cellphone ni Sarah sa ibabaw ng mesa ay tila isang munting lindol, isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot ito ni Sarah. Ang boses ni Doña Belinda ang kanyang narinig. Walang bakas ng emosyon, kasing lamig ng kamatayan. Sarah, iha, may huling pagkakataon ka pa. Bumalik ka rito. Pirmahan mo ang mga loan documents at sasabihin namin sa lahat na nagkaroon lang tayo ng misunderstanding. Pero kung hindi ka lilitaw sa loob ng 24 oras, sisiguraduhin kong pati ang nanay mo ay makakasuhan ng conspiracy to commit robbery. Think about it, dear. Huwag mong hayaang mabulok ang matanda sa kulungan dahil sa arte mo. Ang bawat pahina ng mga dokumentong inilalatag ni Attorney Leandro Vergel sa ibabaw ng mesa ay tila isang hakbang patungo sa liwanag ng katotohanan. Sa loob ng malamig na opisina, ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng bentilador sa kisame at ang bawat madiin na paghinga ni Sarah. Ang amoy ng tinta at lumang libro ay nagbibigay ng isang uri ng kapanatagan, isang kuta, laban sa ingay ng kasinungalingan sa labas. Sigurado ka na ba rito, Sarah? Tanong ni Leandro habang inaayos ang kanyang salamin. Ang kanyang mga mata ay matalas, tila binabasa ang bawat hibla ng nararamdaman ng kanyang kliyente. Kapag inilabas natin ang mga ito, wala nang balikan. Ang pamilya Urdaneta
ay hindi basta-basta susuko. Gagamitin nila ang lahat ng koneksyon nila para baligtarin ka. Dahan-dahang inilabas ni Sarah ang isang maliit na itim na USB mula sa kanyang bulsa. Ang malamig at matigas na plastik nito ay tila isang munting hiyas ng kaligtasan sa kanyang palad. Inilapag niya ito sa gitna ng mesa, sa tapat mismo ng abogado. Ito ang lahat ng ebidensya, Attorney Leandro. Wika ni Sarah, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ang mga recording ng pananakit ni Kevin, ang mga litrato ng mga pasako, at ang mga screenshot ng pananakot nila sa akin tungkol sa mga loan documents. Nandyan din ang mga file na nakuha ko tungkol sa mga pekeng kontrata ng pamilya nila. Ikinabit ni Leandro ang USB sa kanyang laptop. Ang bawat paggalaw ng cursor sa screen ay tila isang pintig ng puso ni Sarah. Nang lumitaw ang unang recording, ang boses ni Kevin na punong-puno ng puot ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. "Simon, Sarah! You're just a commoner we bought with a wedding ring." Ramdam ni Sarah ang muling paggapang ng hiya sa kanyang sistema. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang hiyang nagpapayuko sa kanya. Ito ang hiyang nagpapatibay sa kanyang paninindigan. Isang uri ng galit na ngayon ay may direksyon na. Pinanood niya ang mukha ni Leandro habang tinitingnan nito ang mga litrato ng kanyang mga pasa. Ang panga ng abogado ay mahigpit na kumuyom. Isang senyales na ang bawat sugat ni Sarah ay hindi mananatiling walang hustisya. "Hindi lang ito simpleng domestic violence, Sarah," sabi ni Leandro habang mabilis na nagtatype sa kanyang keyboard. "This is economic abuse under Republic Act 9262. Ang pagpilit sa iyo na pumirma sa mga utang na hindi mo naman ginusto, ang pagkuha sa ATM mo, at ang pananakot sa nanay mo. Lahat yan ay sapat na para sa isang permanent protection order." Kumuha si Leandro ng isang makapal na folder at inilabas ang isang draft ng petisyon. Ang bawat salitang nakasulat sa itim na tinta ay tila isang boses na ipinagkait kay Sarah sa loob ng mansyon ng mga Urdaneta. "We will file for a petition for a temporary protection order, TPO immediately. This will legally prevent Kevin and Doña Belinda from approaching you, your mother, or even your workplace." Paliwanag ni Leandro habang madiin na itinuturo ang mga legal na probisyon. At higit sa lahat, kakasuhan natin sila ng swindling at falsification of documents base sa mga bank records na nakuha mo. Huminga ng malalim si Sarah. Ang lamig ng aircon sa loob ng silid ay tila humahaplos sa kanyang mga sugat, nagbibigay ng pansamantalang ginhawa. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na hindi na siya nag-iisa sa digmaang ito. "Leandro, gusto ko lang mabawi ang buhay ko," bulong ni Sarah habang nakatingin sa kanyang mga kamay na dati ay nanginginig sa takot. Ngunit ngayon ay mahigpit ng nakakuyom. "Gusto kong malaman nila na hindi nabibili ang dangal ng isang tao kahit gaano pa karami ang utang na loob na ibato nila." Inusog ni Leandro ang petisyon patungo kay Sarah at iniabot sa kanya ang isang mamahaling pluma. Ang bigat ng panulat sa kanyang mga daliri ay tila isang sulo na handang magpaningas sa lahat ng dumi ng nakaraan. "Kung ganoon, Sarah, pirmahan mo na ito," wika ni Leandro. Ang boses ay puno ng determinasyon. "Are you ready to strip them of their pride? Are you ready to show them the real weight of the truth?" Tumingin si Sarah sa bintana ng opisina. Sa labas, ang araw ay muling sumisikat, tila ba nagbibigay ng basbas sa kanyang desisyon. Dahan-dahan niyang idiniin ang dulo ng pluma sa papel. Ang bawat titik ng kanyang pangalan na isinusulat niya ay tila ang tunog ng kadenang napuputol, isa-isa, hanggang sa wala nang matira, kundi ang kanyang kalayaan. "Handa na ako, Attorney Leandro," mariing sagot ni Sarah. "Simulan na natin." Ang bawat patak ng liwanag mula sa malamig na puting fluorescent na ilaw sa kisame ng mediation room ay tila lalong nagpatingkad sa pagkaputla ng mukha ni Sarah. Ang amoy ng matapang na floor wax at lumang kape ay humahalo sa isang pamilyar at nakakasakal na halimuyak.
ang amoy ng lavender at mamahaling pulbo ni Doña Belinda. Nakatitig si Sarah sa gasgas na ibabaw ng lamesang kahoy sa kanyang harap. Sa kabilang panig, nakaupo si Kevin, suot ang isang malinis na polo na tila ba isa siyang inosenteng biktima ng pagkakataon. Sa tabi nito, si Doña Belinda ay panakanakang nagpupunas ng mga matang tuyo naman, habang hawak ang isang panyong may burda ng kanilang apelyido. Attorney Leandro, hindi namin maintindihan kung bakit umabot sa ganito. Simula ni Doña Belinda, ang boses ay nanginginig sa kunwaring pait. Ang bawat salita ay sadyang binibigkas ng malakas para marinig ng mga opisyal sa loob ng silid. Minahal namin si Sarah na parang sariling anak. Tinanggap namin siya sa aming tahanan sa kabila ng pagkakaiba ng aming katayuan sa buhay. At ito ba ang igaganti niya? Lalayasan ang asawa niya at tatangayin ang mga alahas ng pamilya. Ma, stop it! Baka napilitan lang siya. Sabat ni Kevin. Ang boses ay puno ng mapagkunwaring pag-aalaga na lalong nagpapakulo sa dugo ni Sarah. Sarah, please! Pumalik ka na. I'll forgive you. Kahit na ninakawan mo kami, mahal pa rin kita. Huwag mo namang sirain ang reputasyon ng pamilya natin sa harap ng mga taong to. Tumingin si Sarah kay Kevin. Ang katahimikan ni Sarah ay tila isang matalim na tabak na humahati sa hangin. Napansin niya ang kapal ng foundation sa mukha ni Doña Belinda, na sa tindi ng pag-arte ay nagsisimula ng magbitak-bitak sa paligid ng kanyang mga mata. Ang bawat peking luha ay tila asidong sumisira sa sariling maskara ng matanda. Anak, isipin mo ang utang na loob mo sa amin, dagdag ni Doña Belinda, habang marahang iwinawagayway ang kanyang pamaypay na gawa sa sutla. Ang hangin mula rito ay nagdadala ng amoy ng pagkukunwari. Kami ang nagligtas sa inyo mula sa kahirapan. Kami ang nagbigay sa iyo ng pangalang Urdaneta. Huwag mong hayaang ang isang pagkakamali ay maging mantsa sa buong buhay mo. Ang opisyal na tagapamagitan ay bumaling kay Sarah. Ang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Mrs., baka naman pwedeng pag-usapan niyo muna ito ng pribado? Mukhang gusto naman kayong tanggapin uli ng asawa niyo. Dahan-dahang iniangat ni Sarah ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng takot, ngayon ay kasing lamig na ng asero. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmakaawa. Sa halip, marahan niyang itinulak ang folder na nasa harap niya patungo sa gitna ng lamesa. Attorney Leandro, maikling wika ni Sarah. Tumayo si Leandro. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na hindi matitibag. Hindi siya tumingin kay Kevin o kay Doña Belinda. Sa halip, kinuha niya ang isang maliit na speaker mula sa kanyang bag at dahan-dahang inilapag ito sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagdampi ng plastik sa kahoy ay tila isang hudyat ng kamatayan para sa katahimikan ng silid. Ang aking kliyente ay walang balak bumalik sa isang tahanang turing sa kanya ay alipin at ATM card. Wika ni Leandro, ang boses ay kasing talim ng labaha. At tungkol sa sinasabi ninyong pagmamahal at utang na loob. Nanginginig ang mga kamay ni Doña Belinda. Ang pamaypay na hawak niya ay biglang nalaglag sa sahig. Ang tunog ng pagtama ng kawayan sa linoleum ay tila ang unang bitak sa kanilang matatag na pader ng kasinungalingan. Mabilis na tumulo ang tunay na pawis sa noo ni Kevin. Pakinggan niyo ang boses ng mahal na asawa ni Sarah. Dagdag ni Leandro habang pinipindot ang play button sa kanyang cellphone sa kampomente. Ang bawat salitang lumalabas sa maliit na speaker ay tila isang matalim na aspile na sunod-sunod na itinutusok sa bawat kasinungalingan ni na Kevin at Doña Belinda. Ang boses ni Kevin, na dati ay puno ng tamis at pangako sa harap ng altar, ngayon ay umalingawngaw sa loob ng silid bilang isang malupit at nagngangalit na estranghero. Huwag kang mag-ilusyon na Senyora Carrito. Asawa kita sa papel, pero katulong kita sa bahay na to. Ang bawat tao sa loob ng mediation room ay tila naging estatwa. Ang opisyal na tagapamagitan ay unti-unting ibinaba ang kanyang panulat.
Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa matinding pagkagulat habang nakatingin kay Kevin. Ang katahimikan ay nababasag lamang ng bawat paghinga ni Kevin na lalong bumibigat. Tila ba nauubusan na siya ng hangin sa gitna ng sarili niyang bitag. Hindi! Edited yan! Fake yan! Sigaw ni Kevin. Ang kanyang boses ay pumipiyok sa tindi ng takot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang speaker para patayin ito. Ngunit mabilis na iniharang ni Attorney Leandro ang kanyang braso. Ang pagdampi ng balat ni Leandro sa braso ni Kevin ay tila isang pader na hindi kayang itulak ng kahit anong galit. Mula sa speaker, sumunod na narinig ang boses ni Doña Belinda. Kasing lamig ng yelo at walang bahid ng awa. Utang na loob mo sa pamilya namin na tinanggap ka namin dito kahit wala kang yaman. Iabot mo sa akin ang ATM card mo. Ang maputing mukha ni Doña Belinda ay unti-unting nagkulay ube. Tila ba ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay hinuhubaran sa harap ng maraming tao. Ang kanyang panyong may burda ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang palad. Basang-basa na ng kanyang sariling malamig na pawis. Ang bawat parinig at mapanirang salitang binitiwan niya kanina ay bumalik sa kanya na parang isang malakas na sampal na hindi niya kayang iwasan. Sarah, anak, nagbibiruan lang tayo noon, di ba? Pilit na wika ni Doña Belinda. Ang kanyang boses ay tila isang sirang plaka na naghahanap ng kakampi. Ngunit ang tingin ni Sarah sa kanya ay nananatiling matatag, walang bakas ng pag-aalinlangan. Eksaktong sa sandaling iyon, ang marahas na pagbukas ng pinto ay nagpayanig sa buong silid. Pumasok ang isang lalaking naka-Amerikana, bitbit ang isang makapal na attaché case. Ang bawat hakbang nito sa sahig ay tila isang hatol na hindi na mababago. Mr. Kevin Urdaneta? Mrs. Belinda Urdaneta? Tanong ng lalaki. Ang boses ay kasing tigas ng bakal. Ako ay kinatawan mula sa bangko. Narito ako para isilbi ang notice of foreclosure sa inyong mga ari-arian. Kasama na ang inyong mansyon at ang tindahan ng materyales. At base sa aming investigasyon, may sapat kaming ebidensya ng fraudulent activities at tangkang pagpilit sa inyong asawa na pumirma sa mga palsipikadong loan documents. Ang tunog ng pagbagsak ng bag ng bangko sa ibabaw ng lamesa ay tila ang huling hudyat ng pagguho ng mundo ng mga Urdaneta. Ang mapang-uyam na tawa ni Kevin ay napalitan ng isang mahinang hikbi ng pagkatalo. Napaupo si Doña Belinda sa kanyang silya, ang kanyang dating mataas na noo ay tuluyan ng napayuko sa tindi ng hiya. Ang kanyang marangyang duster ay tila naging isang mabigat na pasanin na hindi na niya kayang dalhin. Tiningnan ni Sarah si Kevin. Sa unang pagkakataon, hindi na niya nararamdaman ang takot. Ang bawat pasa na ibinigay nito sa kanya ay tila unti-unti nang naglalaho sa ilalim ng liwanag ng katotohanan. Ang utang na loob na palagi mong sinasabi, Mama, wika ni Sarah, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng dignidad. Bayad na ako. Sa katunayan, kayo pa ang may malaking utang sa akin. Utang sa bawat oras na ninakaw niyo ang aking kapayapaan. Dahan-dahang tumayo si Sarah. Hindi na niya hinintay ang sagot ng dalawa. Sa bawat hakbang niya palabas ng silid, nararamdaman niya ang bigat na nawawala sa kanyang mga balikat. Ang amoy ng floor wax at luma ay napalitan ng isang sariwang simoy ng hangin na nagmumula sa labas. Sa likod niya, narinig niya ang malakas na pagtatalo ni na Kevin at ng kinatawan ng bangko, ang tunog ng mga papel na pinupunit at ang mahinang paghagulhol ni Doña Belinda na ngayon ay wala nang nakikinig. Ang kanilang giafong o dangal ng pamilya ay tuluyan ng naging abo, tinangay ng hangin ng kanilang sariling kasamaan. Ang bawat piraso ng bakal sa malaking gate ng mansyon ng mga Urdaneta ay tila unti-unti nang nilalamon ng kalawang, isang tahimik na saksi sa mabilis na pagbulusok ng isang pamilyang dati
ay tinitingala sa lipunan. Sa gitna ng driveway, kung saan dati ay nakaparada ang mga makintab na sasakyan, ngayon ay nagkalat ang mga tuyong dahon at alikabok na tila ba hindi na kailanman muling mawawalisan. Isang malaking puting papel ang nakapaskil sa pintuan ng mansyon. Ang mga letra rito ay madiin at itim. Foreclosed. Ang bawat salita ay tila isang hatol na nagpapatunay na ang lahat ng karangyaan ni na Kevin at Doña Belinda ay nakatayo lamang sa ibabaw ng buhangin. Sa loob ng isang maliit at madilim na apartment sa kabilang kanto, nakaupo si Kevin sa harap ng isang mesa na gawa sa mumurahing plastik. Ang amoy ng matapang at murang gin ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling pawis. Wala na ang kanyang mga mamahaling polo. Ang suot niya ngayon ay isang kupasing t-shirt na may mantsa ng kape. Ang kanyang mga kamay, na dati ay marahas na humahablot sa braso ni Sarah, ngayon ay nanginginig habang pilit na binubuksan ang isang sulat mula sa korte. Ma, kailangan nating magbayad ng piyansa bago ang katapusan ng linggo. Bulong ni Kevin. Ang kanyang boses ay paos at puno ng desperasyon. Kung hindi, tuluyan na akong makukulong dahil sa falsification of documents at economic abuse. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Doña Belinda sa isang sirang silya. Ang kanyang dating maayos na buhok ay magulo na at puno ng puti. Ang kanyang mamahaling sutla na damit ay napalitan ng isang simpleng duster na dati ay kinukutya niya kay Tita Corazon. Wala na ang kanyang mga hiyas. Naisanla na ang lahat para lamang pambayad sa mga unang abogado na tumalikod din sa kanila nang maubos ang kanilang pera. Utang na loob, Kevin. Tumigil ka na, wika ni Doña Belinda. Ang boses ay wala ng bakas, ng awtoridad, kundi isang mahinang hikbi ng isang taong tuluyan ng tinalikuran ng mundo. Wala na tayong pera, wala na tayong pangalan, pati ang mga dati nating kaibigan, hindi na sumasagot sa mga tawag ko. Pinagtatawanan na nila tayo, Kevin. Tayo na ang pinag-uusapan sa bawat kanto. Ang tunog ng isang sasakyan na huminto sa harap ng kanilang maliit na tinitirhan ay nagpayanig sa puso ni Kevin. Inisip niya na baka si Sarah iyon, na baka bumalik ito para kaawaan sila. Mabilis siyang lumapit sa bintana, ngunit ang nakita niya ay ang mga tauhan ng sheriff na may bitbit na mga dokumento para sa karagdagang demanda. Ang bawat parinig at panlalait na ibinato nila kay Sarah ay tila bumalik sa kanila ng makasampung beses na mas matindi. Ang mga kapitbahay na dati ay yumuyuko sa kanila, ngayon ay tahasang bumubulong habang sila ay dumadaan. Ang bawat hiya na pilit nilang iniwasan ay naging isang malaking anino na bumabalot sa bawat hininga nila. Sa isang malayo at tahimik na bahagi ng lungsod, nakatayo si Sarah sa tapat ng bintana ng kanyang bagong opisina. Ang amoy ng sariwang pintura at bagong labang kurtina ay nagbibigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaan na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Hawak niya ang isang kopya ng desisyon ng korte, isang permanent protection order laban kay Kevin. Tumingin si Sarah sa malayo, sa direksyon kung saan nandoon ang mansyong dati niyang kinulong. Wala siyang nararamdamang galit, kundi isang malalim at malamig na kapanatagan. Ang mga alaala ng basahang inihagis sa kanyang mukha ay unti-unti nang naglalaho, napapalitan ng liwanag ng kanyang sariling tagumpay. Tapos na, Sarah. Bulong niya sa sarili habang nararamdaman ang init ng tasa ng tsaa sa kanyang palad. Bayad na ang lahat. Ang pagbagsak ng mga ordaneta ay hindi dahil sa isang malaking sakuna, kundi dahil sa sarili nilang mga kamay na puno ng kasakiman at panloloko. Ang kanilang Gia Fong ay tuluyan ng naging mga abo at uling, isang tumpok ng abo na tinatangay na ng hangin ng nakaraan, habang si Sarah ay patuloy na naglalakad patungo sa kanyang bagong simula. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malaking bintana ng bagong kondo ni Sarah ay hindi na tila isang banta, kundi isang mainit na yakap na nagpapagising sa kanyang diwa.
Sa loob ng maliit ngunit maaliwalas na kusina, ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ugong ng coffee maker at ang masayang paghuni ng mga ibon sa labas. Wala nang amoy ng panis na alak o matapang na kemikal ng pampaputi. Ang buong paligid ay puno ng bango ng sariwang Arabica na kape at ang amoy ng bagong luto na tinapay. Dahan-dahan na tiningnan ni Sarah ang kanyang mga kamay. Wala na ang mga sugat mula sa kloro, wala na ang mga nangingitim na pasa sa kanyang braso. Ang kanyang balat ay malinis, tila isang bagong pahina ng libro na handa ng sulatan ng isang masayang kwento. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang isang mamahaling pluma, hindi para pumirma ng loan ng ibang tao, kundi para mag-check ng mga financial reports ng kanyang sariling consulting firm. Sarah, handa na ang mga participants para sa webinar mamaya. Wika ni Mina sa kabilang linya ng video call. Ang boses ng kaibigan ay puno ng sigla. Maraming mga kababaihan ang naghihintay na marinig ang tungkol sa financial independence and safety in marriage. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sarah. Ang kanyang karanasan na dati ay turing niyang isang malaking kahihiyan, ngayon ay naging isang sulo na nagbibigay ng liwanag sa ibang mga babaeng nakararanas din ng pananakit. Salamat, Mina. Magiging handa ako, sagot ni Sarah. Ang kanyang boses ay may lalim at tiwala sa sarili. Malayo sa boses na nanginginig sa takot sa loob ng banyo ng mga ordaneta noon. Bago siya magsimula sa kanyang trabaho, lumapit si Sarah sa kanyang lababo. Nakita niya ang isang puting basahan na nakatiklop ng maayos sa gilid. Dahan-dahan niya itong hinawakan. Hindi na siya nandidiri. Hindi na siya nasasaktan. Ang basahang yon ay isa na lamang kagamitan sa bahay, hindi na isang sandata ng pangungutya. Naalala niya ang balita tungkol kay Kevin at Doña Belinda. Narinig niyang tuluyan ng nailit ang lahat ng kanilang ari-arian at si Kevin ay kasalukuyang naglilingkod sa komunidad bilang bahagi ng kanyang sentensya. Ngunit sa puso ni Sarah, ang mga balitang iyon ay tila mga anino na lamang ng isang nakalipas na panahon. Hindi na sila bahagi ng kanyang mundo. Ang kanilang utang na loob ay tuluyan ng nabaon sa limot kasama ng kanilang pekeng dangal. Dinala ni Sarah ang kanyang tasa ng kape sa balkonahe. Ang hangin na humahampas sa kanyang muka ay kasing sariwa ng kanyang bagong simula. Napagtanto niya na ang tunay na tahanan ay hindi ang mansyong may marangyang apelyido, kundi ang lugar kung saan malaya kang huminga nang walang takot, kung saan ang iyong halaga ay hindi sinusukat sa iyong pagsunod, kundi sa iyong sariling kakanyahan. Ang Gia Fong na pilit na isinaksak sa kanyang lalamunan ay napalitan na ng tunay na dangal. Ang dangal ng isang babaeng marunong lumaban, marunong bumangon, at higit sa lahat, marunong magmahal sa sarili. Ang buhay ay hindi tungkol sa kung gaano kakatagal nagtiis. Bulong ni Sarah sa hangin habang nakatingin sa malawak na kalangitan, kundi tungkol sa kung paano mo piniling maging malaya. Isang huling sulyap sa kanyang sarili sa salamin, isang babaeng matapang, malaya at buo. Dahan-dahan niyang ininom ang kanyang kape, ninanamnam ang bawat patak ng kalayaan na siya mismo ang nagpunla at nagani.